dakya. Ayan, kita nyo po yung clearance ng sigunya, lumaki po dito sa kanan, tapos tong kaliwa dumikit. So bakit dumikit? Kasi may tornilyo yan doon sa bearing, lumuwag, tumulak palabas, kaya nahirapan po siyang sipain ng kicker. Ito nga po pala ay Barako 2021 model. Yan, di po natin maipit-ikot to kasi tumulak nga ho yung tornilyo doon sa may gilid ng sigunyan. Sprocket set nasa 1,000 mahigit sama labor, isang set na. So yan, di natin mapihit to kasi tumulak yung tornilyo. Bata pa to, Barako, kaya lang ito talagang rugol sa gamit, kargahan ng kangkong. Yan, kita nyo naman. Uti-uti natin binuksan. Una dito ko binuksan, baka ako yung Bendex kumalang. So nung pagbukas ko, hindi kumalang yung Bendex, hindi ko pa rin maikot. Ginawa ko, binuksan ko yung head, tinanggal ko yung timing chain, tingnan ko kung magagalaw na. So hindi pa rin. Hanggang sa pumunta naman tayo dito sa may clutch side. Sabi ko baka lumuwag naman yung nut na to, o kung may kumalang. So ganun pa rin hanggang sa dumating na tayo sa puntong binunot ko na tong head. At sabi ko, ang kutob ko na kaagad yung tornilyong dalawa sa sigunyal. So para mas mabilis natin makita, binunot ko muna yung head. So ayan na nga, lumuwag nga yung dalawang tornilyo doon. Kung mapapansin nyo yan, ang laki ng naging siwang ng sigunyal sa kanan. Tapos din dumikit kasi habang tumatakbo sila, naramdaman niya biglang terserang takbo niya, biglang humina, tapos namatay, tapos hindi na niya masipa ang kicker. So yun nga nangyari. Lumuwag yung dalawang tornilyo doon, siguro walang bolt lock doon sa bolt niya, kaya lumuwag. So wala namang ibang diferensya, naging siya defective lang, hindi nga masipa ang kicker, hindi mapandar. Pero matutuluyan pa rin nating ibaba yung makina kasi hindi nga umiikot yung sigunyal. Kita nyo naman, kumapit. Kasi unang kong chinek up, may langis. So hanggang pa ipot na tayo ng paibot. Siyempre hindi naman natin pwedeng biglay kaagad na doon ang punto kaagad natin. Tinignan muna natin sa magneto, sa clutch, hanggang sa head, hanggang sa yun, tuluyan na natin itong ibababa. So pakikita ko sa inyo pag naibaba na natin, tapos nabuksan ko na, pakikita ko sa inyo yung lumuluwag na tornilyo. Pero itong mga case na ito, dahil nabuksan, nakita nyo naman yung kanyang piston ring, sunog na, stock up na din yung oil pump nya. Kita nyo yung oil pump, yan, stock up na rin. Kaya yung kanyang block, medyo sa sobrang gamit, makita nyo may damage yung block nya kasi hindi na gumagana yung oil pump nya. So magpapalit na tayo dito ng piston ring para matakpan yung gas-gas na yan. Nakita nyo yung gas-gas ng cylinder block, nangingitim kasi hindi gumagalaw yung oil pump. Kaya magpapalit na tayo ng piston ring sa clutch lining. Tapos the rest, wala na naman siguro. Kung may masisira, gasket na lang. So yan mga kabarako, o baka naman sa Kawasaki, hapit-hapitan nyo naman yung tornilyo dun sa loob kasi lumuluag. Siguro pa 3 beses ko na nakaka-encounter, pa 4 na ganito, model na negro, lumuluag yung bolt nut na nakatusok dun sa lock ng bearing. So yun, pag lumuwag yun, tumulak sa sigunyal, yan, ganito nangyayari. So yan, bubuksan natin, tutuluyan na natin ibaba ang kanyang makina at ipakikita ko sa inyo pag nabuksan ko yung sinasabi kong tornilyo na sumabit doon sa sigunyal. So ayan, naibaba na natin yung makina ng Barako to, 2022 no? Model ano. Yan, ito na po yung sinasabi ko sa inyo, yung salarin sa kanya. Kita nyo yung tornilyong yan, pero hindi yan, ito. Yan, kita nyo po, lumuwag po yung kanyang tornilyo, kumapit po dito, dumikit sa sigunyal.
itinulak niya yung connecting rod papunta doon sa kabila, kaya hindi po masipa ang kicker, ayaw pong gumalaw nito. Aandar po naman niya pag pinwersa. Ang problema po naman pag ito'y naputol, yan, kung sakaling ito po ay naputol, yan, pwede pong sana kumalang na gear, no? Yan, ito pa lang po ang salarin dyan, no? Yan, Barako 2022 model, 2 taong pala mahigit. Yan, naibaba natin ang makina dahil sa lumuwag na tornilyo. Siyempre sa lakas ng vibrate ng makina, yan, kaya po siya lumuwag. Yan, yan lang po naging salarin niya, kaya naibaba natin yung makina. Hindi po siya sabihin yung may nasira tungkol sa langis. Siyempre 2 taong walang pahinga ho ng kababiyahe ng kangkong mula Batangas to Laguna. Yan, gabi-gabi po yan, mabigat po ang karga niya lagi. So yun, ito lang po ang naging salarin, lumuwag ang tornilyo. Siyempre gabi na po, hindi na po natin kayang buuin to kasi lilinisin pa po natin to. Siyempre ang pangit po na, kita nyo naman po ang dumi, oh. Lilinisin pa po natin yan, ball po tayo matapos maglinis, abuti na tayo ng hating gabi. So yan, bukas ko na po yan bubuuin. Makikita ko niya rin po sa inyo yung buong tutorial kung paano magbuo ng Barako 175. Yan, yan po ang loob ng Barako 2 2022 model. Yan, kita nyo naman po, wala po tayong ibang papalitan dyan kundi itong bolt na ito. Tapos idadamay na, i-repress na din po natin yung kanyang valve seal, clutch lining at saka piston ring. Yun, saka po yung chain guide nya, kung makita nyo po yung guide, napakaitim, sobrang init, sobrang luto na. Tapos check na rin po natin yung bearing nya, saka itong isang bearing po ito kasi tumulak po itong bearing palabas. Yan, kung mapapansin po ninyo, tumulak po yung bearing palabas, oh. Kita nyo po yung bearing, tumulak po siya, sumagat po siya. Check po natin, baka nagkaroon ng salyada o nagkaroon ng cut ng ingay. Pero pag wala po naman, tulak lang natin ng konti, lagay lang tayo ng tornilyo, tapos lilinisin, bubuhay na po uli natin. Kaya lang di na po abot kasi halos mag-aalas 5 na po nang dumating sa shop, di na po natin kakayanin. Mahirap po naman pwersahin ng gabi, baka lalo tayong magkaabiriya kasi hugasan natin, lilinisin, check upin, ihahasapan natin ho yung barbula para represo ng bago 00. So ayan, abangan nyo na lang po yung susunod na video. Tapusin nyo ho itong video to at ipakikita ko ho ang buong repress ng Barako, kung paano i-timing, kung paano buuin uti-uti, no? Wala na po tayong pakime-kime pa, panoodin nyo na lang to. Yan, atin po lilinisin muna. So ayan, ito na yung ating bubuing Barako. So ang salarin lang ay 3 piso. Yan, halagang 3 piso lang yung nagpalaki ng gastos nitong Barako. Ito lang ang salarin. So ikakabit na natin, okay pa naman yung kanyang bearing. Kakabit na natin siya. So lalagyan natin siya ng kaunting, wala na rin tayong panglagay doon sa tornilyo. So lagyan na lang natin ng 1101 kahit pa paano makatulong. Tapos hapitan na lang natin ng todo. So yan, lalagyan lang natin ng konti nito. Ito lang, lumuwag lang tong isang bolt, kaya hindi masipa ang kicker. Tapos lagyan na natin ito ng 1101. Sasaklob na natin yung kanyang transmission. Ang transmission nga pala ng Barako, hindi yan naghihiwa-hiwalay, no? Kahit pa anong mo, hindi yan naghihiwa-hiwalay pag di mo tatanggalin yung lock. So ayan, cut na ulit. Cut na. So yan, kita nyo naman, ilagyan na natin ng langis yung mga bearing niya. Tapos ilagyan natin ng 1101. Mas maganda ditong gamit, Beta Gray, pero walang available, kaya 1101 na lang. So susiguraduhin nyo lang yung paglalagay ng pantikit, kasi may posibilidad na tumagas. Pag tumagas yan, hindi mo naman niya makikita nang hindi umaandar. Kaya iyak ka dyan pagka hindi mo inayos, no? Kaya yan, dapat sure ball ang pagkakadali. Ang transmission nga pala niya, yan, ganyan lang, oh, simple lang. Oh, ito nyo naman, oh. Yan, yung tuldok na yun, kung makikita mo yung tuldok na yun, yan, may makita kayong tuldok dyan, dito yung nakatapat. Pag antong slide, yan yung ibig sabihin ng neutral. Naka-neutral siya.
sa mga nagdi-DIY, pag magbabaklas kayo, titingnan nyo kung naka-neutral. Mas maganda kasing naka-neutral habang ikinagbubuo. Kasi pag hindi naka-neutral, baka mamaya pagkabuo mo, segunda lang. So yan, sasalpak na natin. Makita nyo naman, oh. Ginamitan natin to ng pinagbabawal na degreaser. Kaya maputi. Tsaka medyo bata-bata pa yung motor. Ayan, ganyan lang pagsasalpak niyan. Pukpukin mo dito na napakalakas para basag. O, di away kay numi-ari, no? Yan, ganyan lang ang pagkakabit niyan. Maganda niya kung may kahoy ka, babayuhin mo. Yung iba may puller. Pero ako, kahoy nilalagay ko, pinapatungan ko siya ng kahoy. Uti-uti lang. So yan. Yung sa tax. Dino-double check ko baga. Walang niyang yan. Stress na kasi yun si mama. Ang dami kasi. Dapat kasi isa lang ang ano. Kung nung mga 3 days before umuwi Tita Nilda, inayos na namin yun. Patay muna. Okay. Itong una nyo kakabit. Yan. Wala yung washer, spring lang, walang washer. Tapos pag binaw nyo siyang ganyan, hanapin nyo yung to, sunod yan to, step by step, walang sablay, gaganyan nyo lang, may tuon. Tapos hanapin nyo yung baluktot na parang spring. Ito, wag nyong kalilingatan to, ha. Kasi pag di nyo na ilagay ito, hindi yan maiayos nyo yung kambyo. Dito lang siya nakalagay, oh. Yan. Yan. Ito kasi nagpapatras ng kambyo. Pag naputol to, hindi maikakambyo. Yan. Sunod, lalagay natin yung kicker. Yung kicker ng Barako B-washer. Huwag yung pawawala yung manipis na washer. Ayan. Lagi yan may kakambal na washer. Kalimita sa Kawasaki, may laging may kakambal na washer. Pasok nyo muna siyang ganyan, oh. Yan. Pwede namang hiwa-hiwalay. Pwede namang hiwa-hiwalay yung pagbubuo. Ganyan. Para mas maalwan. Pero ako kasi pinagsasama-sama ko na. Ayan, pwedeng ganyan, oh. Pwedeng ganyan, saka mo siya ikakabit. Eh, yung iba, kanya-kanyang technique ba. Pwede naman pwede mo dito unahin sa spring, tapos dito mo naman isusuot sa kabila. Pwede. Pero pinaka the best, buuin mo na siyang ganyan, oh. Kabit mo na siya. Tapos lagyan mo yung guide na plastic sa gitna. Yan. Tapos kuha ka ng long nose. Ganyan mo lang siya. Nawit mo siya dito. Kuha tayong long nose. May long nose natin. Ito pala. Palapit ko na pala. Ito lang. Medyo mahirap siyang magkabit pagka paganto. Pero sanay kasi ako ng paganto. Tatawid mo lang siyang ganyan. Tawid mo siya. Tapos tutok. Ano kasunod yan pagkatapos? Yan. Kita mo dito na.
tatanong yung mga viewers. Medyo mahirap magkabit lang konti pagka paganto. Ayan. Okay na siya. Sunod natin ilalagay yung pinakang idle gear. Ayan. Idle gear. Wala siyang washer. Dito siya nakalagay. Oh. Ito dapat hindi nakakalog. Itong bomba hindi ko na ito kinakalas. Pag nagbababa akong barako, bihira akong kalasin ito. Pinubugaan ko na lang siya ng hangin. Pero kung masipag kayo, baklasin nyo. Ako, tamad ako. Ayaw ko kayo magpagawa sa akin. Yan, nawala na yung lock. Hindi naman ako nagawa si Tony. Hindi naman ako gagawa si Tony. Ayan, ito yung lock niya. Susurbulin yung lagay nitong lock ha. Pag di nyo yung sinurbol, may posibilidad na tumalsik. Pagsipa ng bigger kasi persado to. Yan. O, kita nyo yung lock oh. May clearance siya konti. Konting-konti lang. May isa-isa ko na yan. Kung nahabaan kayo sa video at alam nyo na to, huwag na kayo manood. Share nyo na lang. O, ito. Sunod natin clutch housing. Pwede rin pinion gear. Pwedeng sabay. Unahin natin pinion gear. Alam ko may magre-react eh. Doon kasi nagre-react agad eh. Nagre-react yung aking mga fans dito. Ayan, ito yung pinion gear. May kunya yan. Ang kunya ng barako, bali 3 to. No? Kunya dito sa pinion, kunya sa magneto, may isa pang kunya yan dito. Kaya pag hinuyag mo yan ng huyag na huyag at yung dinurog talaga na durog, may kunya pa yung isa dito sa may star na to. So hindi ko na yung binabaklas kasi bira masira ang bearing ng barako. Maliban kung sira yung transmission, kakalasin mo yan. O yung kunya, iingatan mo. Lagay mo lang una muna yung kunya. Yan, medyo mataas yan. Tapos itong pinion gear, pag mahaling ang motor mo, yung umiinga, parang ganun, ito sira. Mahal to, nasa 2.5. O yan, lalagay mo lang yung pinion gear, apa-apay mo lang. Hindi ko na kasi kita, medyo madilim na. Naapa-apa ko na lang siya. Pag pumasok, yun na yun. Pag hindi, sala, walang baon. Kaya katulad yan, hindi ko may tama. Malabo na mata. Time check muna, time check. 9:02. Yun, pumasok na. Yun, basta alalayan mo siya ng daliri doon sa likod kasi yung kunya baka tumagilid. Alalayan mo siya. May ano nga pala yan, washer. May washer yan dito. So nandito yung washer niyan. Hanapin natin. Ito ata ang washer niya. Ito nga ba? Ay hindi, hindi ito ang washer niya. Sa clutch housing washer to. May washer yan. Nasa na? Washer. Sama-sama kasi ang ating ay nagbabaklas kasi labo-labo na. Wala yung washer. Washer. Ay, ito pala. Buta. Ano pala, oh. Yan, may washer yan. Miski pa ganito, miski pa kabila, wala ka dyan baliktaran. Maniniwala sa sinasabi ng iba. Katangan lang yun. Ito, siyempre, pagka nagbukas ka, siyempre, yung may lubak ang sa ilalim. Understood na yun, yung may lubak doon. Kasi siyempre, lalagyan mo yan ng nut. Nut na 19 yan. 19. Yan, hahapitan mo to ng todo kasi naluwag yan. So, pagkalagay natin yan, ganito nga pala pagkukontra nyan. Lagay natin 19. Ito, 19 natin. Mano-mano, walang impact. Walang impact. Wala kaming impact eh.
Mano-mano, walang impact. Paano nga ba mano-mano walang impact? Madali lang yan, mano-mano walang impact. Ano yan? Oo, ano yan? Extreme, NFC. O, pag mano-manong walang impact, kontra mo ng martilyo dito. Bahay mo yung martilyo ng kalpinterong kalapit bahay mo, hiramin mo muna. Tapos yan, o. Mahapitan mo na siya ng todo, o. Diba? Hindi naman niya mababasag kasi nakakontrain doon sa sigod niyan. O, hapitan mo lang. Yung mga kagat-labi mong hapit. Sama mukha. Sama mukha, o. Snap. Sama mukha fresh. O, diba? Buo na kaagad. O, kasunod. Ito, clutch housing. Yung clutch housing niya may counting may balancing, di ba? May counting balance yan. May clearance yan na konti. Hindi pwedeng wala. Kasi pag walang clearance yan, hindi siya magbabounce. Pag kinambi mo malagutok. Wala yung washer. Wala yung washer. Hindi katulad ng Kawasaki HD3, may washer dito malaki. Ito, wala. Dali lang tandaan yan, no? Sasalpak mo lang ganyan, no? Oh. Dito yan may washer sa ibabaw. May washer rin na makapal. O yan, makapal. Miski magkabaliktada niya, pwede. Lock lang to. Pinaka-lock niya. O yan, o. Hindi mo na siya mahugot. Kasi maglalak yan dun. Sunod niya yung hub clutch. O ewan ko kung anong tawag. Clutch boost, clutch operating, clutch hub. Basta, ilagay ng lining. O, patong mo lang. May washer yan. Yan, ito yung washer niya, o. Oh, kita nyo naman, may bakat na yung nut. Alam nga magkamali ka pa. Oh, may bakat na, di ba? Oh, di pa ganyan. Meron ulit yan nut. Hindi ito nut niyan. Ah, ito sa magneto to. Ito ang nut niyan. 22. Ah, diba? Bilis lang, no? Mamaya nakakabit na to sa kabayo. Sabi, pag ganito lang tayo, mamaya nakabuo na yan. Dahil holiday bukas, day off kami. Puta na, mali. Dapat nakapagtagay muna ako nagbubuo. Kaya alam, maaga daw aalis itong mga kasama ko, kaya hindi pwede mag-inom. Inom ka, Vince? Wala naman. Mahirap mag-inom pag wala. Ito, may pangontra nga pala ako sa hindi pa nakakapanood ng video ko kung paano kung ginawa itong pangontra. Hanapin nyo na lang. May tutorial yung ibang mekaniko kung wala. Ito nga pala yung pangontra, yung clutch plate. Ito yan. Yung plate clutch. Nilagyan ko lang siya ng round bar. Saka winelding. O, di may pangontra ka na sa clutch housing. Kasi kung wala kang pangontra, mahirapan ka, matigas to. Pwede yan, magkakalso-kalso ka dito sa kicker. Mga sinaunang trabaho, kaya lang pag dumaples, pwede matipak tong clutch housing. Kaya kailangan mo yung medyo magandang pangontra. Tapos itong paghahapit nito, yung hapit na kaya mong hapitan. Kagat labi. O, diba? Tapos na kontrata niyan. Ang kasunod na nito, lining na. Siyempre, pag lining, dapat original. Boss, lining. So, ito nga po na yung clutch lining niya. O, ayan ang part number, original, genuine parts, Kawasaki. Ayan. Ito, bababatin muna natin lalangis. O, Kawasaki din gamit ko. Hindi ko pinopromote. Ito yung ilagay nyo sa barako nyo. Ito tinta ko, kaya ito ikakabit ko. Bahala kayo kung anong gusto nyo langis ilagay sa barako nyo. Basta lagi kayo mag-change oil. Walang problema kahit anong brand. Eh, ito kasi tinda ko, kaya itong ilalagay ko. O, hindi ko to pinopromote. Bahala kayo. Wala naman ako mapapala dito. Buti kung bigyan ako niya ng isang Kawasaki Ninja. Ayan. Kailangan din eh. Kailangan din. Oo, sige. Nayayabog ako. O, ayan. Ito yung lining, ha. Ngayon daw mamaya. Nakasamba na. Naandar na pati yan. Kaya binabad natin ng kaunting minuto sa langis para hindi siya magdikit-dikit. Diba? Yan. O, yan.
Siyempre, pagka ilalagay mo na yung lining, re-ready mo na din yung plate. May video na ako ng kung paano magkabit ng lining at plate. Alam nyo na kung saan yung matalas, sa labas. O, inuulit ko lang. Baka sabihin nyo, paulit-ulit ako ng video, inuulit ko ulit. Kayo naman, panood din kayo, paulit-ulit din kayo ng panood. O, ayan. O, diba? Nagugustuhan nyo. Ayan, o. O, ito, ilalagay ko na yung lining. Simpleng-simple lang, lining muna. May tuyo pa. Lagyan natin at pa. O. Lining. Tapos yung plate. O, yung matala sa labas. Medyo maitim na yung plate niya kasi lagi na nasusunugan to ng clutch lining. Kasi kargahan ng kangkong. Medyo mabigat ang kangkong, biyaheng Batangas, dito pandaan sa Ahon. O, medyo titingnan nyo lang kasi dapat yung matala sa labas para hindi pa bago-bago ang clutch nyo. Ang lining ng Barako 5 lang. Yung iba ginagawang 7, ginagawang 6. Pero sila yon. Ako stock lang, lagi akong stock lang. Gusto ko yung kung anong gawa ng planta, ganun lang ako, sinusundan ko lang yun. Mahirap mag-invento ng invento na pampalaki ng gastos. Tama na tayo sa stock lang, no? O yan, kita nyo naman, oh, stock lang. Lining. Katapos ng lining, syempre ito na ikakabit nyo, yung pusra, yung takip. Yung takip niya may bearing. May isa-isa ko na, oh, may bearing. Tapos may pusrad. O, pusrad. Ilalagay mo muna yung pusrad para di ka malito. Saka mo itataklops dyan. O, diba? Tapos, may 4 niya na clutch spring. Itong 4 niyang clutch spring. Ngayon, ito naman dadalawang taon pa. Pwede pang hindi palitan. Pwede mong unatin. Ano mo ng yabi dito. O, pakita ko sa inyo kung paano magpatigas ng spring, ha. Ng spring, kita nyo yung spring. O, yung iba naman magagalit na naman kasi tinuruan ko na naman kayo. O, gaganyo mo lang, laging bubuka-bukahin mo lang siya, diba? Yan, titiga, magkakaroon uli ng tigas ang spring nya. Maglululundag na naman parang palakayan. Yan, ganyan, gaganyanin mo yun isa-isa. Lahat yun, gaganyonin mo pag luma na, may matanda na spring ngayon pampalitan, ganun. Pero ito, hindi ko na ano yun kasi bago pa. Pinakita ko lang sa inyo yung sample. May 4 na tornilyong gis yan. Hanapin natin. Ito. Ito, 4 na tornilyo na may washer. Ganyan naman, oh. 4 na tornilyo na may washer. Local na pala itong hub niya. Local lang. So ito, paghahapit nito, hindi nyo kailangan tuduhan ng hapit. Pulsuhan lang. No, pulsuhan lang ang hapit. Pag lumapat na siya, okay na yon. Hindi nyo na kailangan ngumibit pa sa paghahapit nito. Kahit aling clutch housing at clutch hub, kahit anong motor, hindi pwede yung tuduhan ng hapit kasi aluminum lang yan. Pwede matipak. O yan, pag lumapat, okay na yun. Ano lang, napakasimple lang magkakabit ng tornilyo ng clutch lining. Ganun lang ba?
Tsuklata kayo ha. Ano ka? Kaya oh. Yan, pagkatapos niyan, oh, kita nyo, buo na natin lahat to sa side ng right side ng barako. Cover na lang ikakabit natin diyan. Tatakpan na natin siya. Oh. Yan. Susunod niyan, cover. So medyo mahaba na tong video to. Sigurado inip na kayo. O, natapos na tayo sa right side. Kaya mo nang gawin yung barako mo. Kaya mo na mag-DIY na sarili. Halimbawa dito ka lang sa panggilid, memoryado mo na, may video, baybayin mo lang, di ka na maliligaw. Siyempre tatakloban na natin to. O, dito naman tayo sa magneto side. O, ayan, pagka magpapalit kayo ng timing chain, yan, ganyan. Ito yung nagsisilbing lock niya doon sa ilalim ng timing chain, kaya minsan pwede nyo di baklasin. Na-deform nga pala to kasi tumulak yung bearing. Isa siya sa naging depekto kaya hindi masipa ang kicker. Yan, kita nyo naman, wala na sa forma. Hahapitan nyo rin to. Yan, kita nyo naman, oh, yan yung pinakasalo ng timing chain para hindi malaglag. Tapos sisilipin nyo, baka kasi nakasayad sa bearing, ano. Oh. Hindi naman siya nakasayad. So ating pasayadin. Yan, hindi naman siya nasayad. Tapos lalagay natin yung guide. Ito yung rear guide nya, oh. Part number, rear guide. So ganito paglalagay niyan. Mayroon tong dowel. O, ito yan, tinan nyo naman, o, ilalagay natin siyang ganyan. May towel to, saka ito, may towel. Parang sombrero ng duwende. Ito. Nakita nyo? Tapos yung tornilyo niya, mukhang napasalpak dito sa ano, sa may magneto. Kasi malinis ulo nun. Masa na. Nakita. Yung tornilyo niya, syempre, nasa loob ng makina, malinis yun. So, tingnan natin. Parang napakabit dito sa clutch. Kasi magsisingaba lang naman sila ng bolt. Kaya akala nyo, nalilito kayo. Gawa na sabihin nyo, galing naman, pinagsama-sama ang tornilyo. Pero isang sukat niyan. May maikli lang, syempre. Ilang piraso lang yung maikli niyan, saka mahaba. O, yan. Ito yung dowel niya. Lalagay mo siya dito. Dito sa loob ang lagay ha, dito. Yan. Para kahit anong hapit mo, hindi mapipisa yung plastic. Hindi pwedeng walang dowel ha. Kasi pag walang dowel yan, pag walang dowel, hinapitan mo yung tornilyo, may ipit oh. Iingay ang makina mo. So yan oh, ito yung tornilyo niya, medyo malinis. Lalagay nyo na yung dowel. Yung dowel, tornilyo. Hindi kasi pwedeng walang dowel ha. Naulit ko, hindi pwedeng mawala yung dowel. Kung kayo magbabaklas, ingatan nyo kung saan nyo ilalagay. Kasi pag nawala yan, ang hirap makakuha nyan. Yan, kasi ano, kung walang dowel yan, pag hinapitan mo, may ipit yung chain guide. So yan o, kita nyo na o. Sunod na nyan, kabit natin tong kanyang sa starter, yung kanyang sprocket, ano, starter. So ganyan ang pagkakabit niyan. Tapos may washer siya dito. Pag mga electric starter, may washer, no? Yan, washer. Tapos kunya. Hanapin natin yung kunya niya. Medyo ingatan nyo yung sa kunya ha. Kasi talagang minsan nawawala to. Kaya minsan ilalagay ko sa magneto para di mawala. Yan, medyo gabi na kasi, overtime tayo kasi day off tayo bukas.
Tapos gamit na gamit tong barakong to kasi kargahan ng panghanap buhay. Bagay lahat naman talagang tricycle panghanap buhay. O ganito pagkakabit nito, may technique dyan kasi hindi mo pwedeng salpak lang. O kita mo yung kunya, silipin mo siyang ganyan. Ngayon pag tumapat na siya sa kunya, ikot mo to. Yan, dapat to ikot-ikot mo para pumasok yung magneto. No. Pag hindi mo siya inikot-ikot, hindi siya papasok doon sa Bentix. Yan, katulad yan, oh, hirap pumasok, oh. O yan, pumasok na. O yan, oh, pasok na. Ganun lang pagpapasok yan. Yung iba kasi hirap na hirap pagka merong ganito, kaya yung iba tinatanggal na to, pagpabigat daw. May paano kung nahirapan ka na, busa mo ilagay yan, kakalawangin na, oh. So yan, wala tong washer, ha. Ito yung nut nya, oh. Wala yung washer. Ayan, oh. Tingnan natin. 19 lang ang size ng ano niyan. Gamit. Katulad uli ng dati. Lagyan uli natin ng martilyo. Pero kung may impact ka, yung pabaril, okay na. O, ayan, ganun lang, oh. Pero hapitan natin ng todo. No? Nyo? Kabit na siya. May naiwan pa yung isang gear. Ito yung isang gear. Wala din siyang washer. Nakapatong lang siya dyan, oh. Ayan. Dito na may starter motor. So ayan, oh. Ngayon yung magneto ay yung cover nito nado sa chassis. Kasi hindi ko na hinugot yung wiring. Kaya bubuhatin natin ito ng gato. Kaya mamaya ko na ito ikakabit. Okay, sa head naman tayo. Siyempre, black. Rinig nyo makina, smooth na smooth. Yan, natapos na ang ating ginawang barako. 3 pesos lang ang salarin, na ibaba yung makina, naging 1,000 tuloy. So yun, syempre hindi naman natin akalain ng gumawa ng barako na lumuluwag yung ganong tornilyo. Pero siguro sa lakas ng vibrate ng barako, kaya siguro lumuwag yung bolt na yun. So sana may natutunan kayo at magsilbing aral. Hindi lahat ng hindi masipa ang kicker ay may problema sa piston at block. So yun. So ito na po yung ating barakong binuo. Yan, umaandar na po siya. Yan, kita nyo naman po. 3 pesos lang ang salarin. Hindi na masipa yung kicker. So lumaki ang gastos ni sir kasi nabuksan na dinglan. Nirepress na natin ang buong buo yung kanyang makina. So pinalitan natin ang valve seal, piston ring, side bearing. Yan, medyo palibagong ano, sa clutch lining pinalitan na rin natin. So yan, kitang-kita nyo naman, buo na uli, oh, modelo yan, Barako 2 2022 model. So okay na yan. So ayan, natapos na natin. So hindi ko na naipakita sa inyo yung timing ng magneto to crankshaft sa sigunyal hanggang camshaft. So meron naman ako ibang video dyan o tutorial, doon nyo na lang tingnan ang pinakang timing ng barako. So hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong panonood. So kung gusto nyo nga pala ninyo magpagawa dito sa akin, along highway lang po tayo, Balyan, Pangi, Laguna. Google Map nyo lang po, Kuya Idek Motor Shop. Yan, idadali na po na kayo ng Google Map.